Usap-usapan ngayon sa social media ang latest news ng talent manager na si Ogie Diaz na hiwalay na naman di umano sina Paulo Avellino at Janine Gutierrez. Sa latest episode ng Ogie Diaz Showbiz Update nitong Linggo February 18, ibinahagi niya ang kanyang nasagap tungkol sa estado ng relasyon ng dalawa. May narinig lang naman ako, si Paulo Avellino at si Janine Gutierrez ay nakakaloka, sana hindi totoo, split na raw yung dalawa ulit, ani Ogie. Yan ay sabi lang ng aking nakausap. At yan ay kailangan nating marinig mula sa bunganga ng kabayo, straight from the horse's mouth, ika nga, anya pa. Hindi pa naman daw niya nalalaman kung ano ba ang rason ng hiwalayan ni Paulo at Janine. Hindi natin alam kung anong rason basta yan lang ang nakarating sa atin, pero di pa yan confirmed ha. Narinig ko lang po yan, paglalahad pa niya. Umugong ang balitang hiwalay na ang dalawa matapos mag-click ang chemistry ni Paulo at Kim Chiu sa seryeng linlang na ginampanan nila. Na nasundan pa nga ng ikalawa nilang proyekto sa ilalim ng View at ABS-CBN na ipoproduce ng Dreamscape Entertainment. Matatandaan na ibinunyag ni Janine sa isang interview na may espesyal na koneksyon sila ni Paulo. Inamin niya rin na nanligaw sa kanya ang aktor. Lumutang ang balitang nagkabalikan sila matapos magkalabuan, pero sa ngayon, wala pa naman silang kumpirmasyon sa totoong estado ng kanilang relasyon. Samantala nagbigay naman ng kanyang opinyon ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin hinggil sa issue na ito. Eto na. Siyempre nung una, 'di ba, nagkahiwalay si Paulo Avellino at saka si Janine Gutierrez, 'di ba? Matagal-tagal din 'yon. Medyo tumagal din yung paghihiwalay. Tapos biglang naisip ng iba na bagay si Paulo Avellino at si Kim Chiu dahil sa linlang, 'di ba? Yes. At merong kumalat na balita na mukhang nagkakaigihan yung dalawa. Pero nausog yung kwento. Kasi nagkabalikan si Paulo at saka si Janine. Kaso, syempre, kilala mo na kung sino patron ng mga hiwalayan. Si Ogie Diaz, ang aking anak-anakan. Sabi naman niya, may nakapagsabi sa kanya, may narinig siya, pero hindi niya kinukumpirma. Pero ganun din ang sinabi ng aking source. Mukhang mukhang magkakatotoo ang wish ng marami nilang mga tagahanga ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Mukhang super close daw yung dalawa ngayon dahil may bago na naman silang ginagawa na teleserye, di ba? Nakakaloka ito. Ano masasabi mo? Ang nakakaloka dito na siyempre, alam naman natin, pag naghihiwalay, nagkakaroon ng lamat. Di ba? Pag nagkaroon ng lamat ang relasyon, alam na konting kibot, mauuwi talaga sa tulong hiwalayan, 8 diretso na talaga yan. Totoo yan. Oo. At pagka nag-split na kasi, nag-split parang Gen Z. Pag nag-break na kasi, 80s na 80s naman. Pag naghiwalay na po kasi, alam niyo po, kahit na sinasabi nga, ano daw yung pangalawang pagkakataon is always lovelier, di ba? Love is lovelier the second time around, sabi. Pero may lamat yun eh. May dahilan yun. Nagkabalikan man, meron pa rin babalikan na kwento, ba't ba sila naghiwalay? Yes. Diba? Pwedeng iwasan para wag na uli maganap yung paghiwalay, pero hindi mawawala yung dahilan ng hiwalayan. Andun yung sinasabi mong lamat. Yes. Diba? At paulit-ulit yun nga, di ba? Nagkahiwalay kayo, nagkabalik kayo. Pag nag-away kayo, uungkatin ulit yung away nyo dati hanggang padabi, nag-elevate na lahat hanggang wala na. Hanggang naging toxic na at nagdesisyon na ay, wala na mangyayari dito talaga. Bye-bye na tayo sa isa't isa. Oo, kailangan maghiwalay na lang tayo. Pero tuwan-tuwa ang mga tagahanga ni Paulo at saka Kim Chiu. Kasi malaki na rin ang following ng dalawa, ha? Yes. Dahil dun sa linlang, malaki na. At alam mo ako naman talaga, lantad naman ako na paborito ko talagang gumanap itong si Paulo Avellino. Napakagaling niyang aktor, ano? Ay, ang galing-galing niya. Walang duda. Dinidikit ko nga siya kay kay Jericho Rosales. Yung hindi sila conscious sa kanilang itsura. Kapag iyak talaga, halo-halo ang pawis, luha, sipon. Kumbaga, hindi sila
hindi naalintana yung itsura nila. Meron kasing iba na iiyak na lang ginagandahan pa yung pag-iyak, nako-conscious. Itong si Paolo Abilino, bigay na bigay talaga, di ba? Alam mo ako, nakikilig din ako dyan sa Paolo at saka Kim Chiu. Parang ang ganda ng kombinasyon, no? Opo, kasi pang masa sila pareho. Si Paolo at saka si Kim Chiu masa. Eto si Janine, di ba parang... malayo sa bito ka ng publiko, yun ano naman sasabihin mo. Di ba nanay? Oo, why not coconut, di ba naman? Aba, kung si Kim Chiu at si Paolo, lalo pa may nagpadala ng bulaklak kay Kim. May letter P. Alam ka naman si Piolo, di ba? Alam ka naman si Piolo, malayo naman sa katotohanan. Mukhang si Paolo nga, no? Naku, mukhang si Paolo. Ang galing pa naman itong batang ito at saka sana magkaroon na siya talaga ng karelasyon na magtatagal talaga, no? Magtatagal talaga. Yung dawan talaga na tinatawag na dawan. Kasi yung problema naman nila ni LJ Reyes, natagpian na yun At saka malinaw naman na sinusuportahan niya si Aki. Kaya nabura na yun Dati responsableng ama ang tingin sa kanya. Pero ngayon, dahil ilang taon na siyang nagsusuporta sa kanilang anak ni LJ, nabura na yon, di ba? Kung yung ibang amang artista ay walang pakialam sa suporta sa kanilang mga anak, aba si Paolo Abilino, naggamot niya agad yon, natagpian, ika nga, yung punit na yon. Kaya wala na yun hindi na inuungkat sa kanya, di ba? Correct. Yun. Nay, tama lang, nahiwalay na sina Paolo at Janine. Dapat nga hindi na sila nagkabalikan. Hindi ko bet si Janine. Feeling ko may sariling mundo, suplada, may attitude. Ay galing to sa Holy Land si Paolo Undira. Buena manong handog, ano ba yan? Buena mano, di ba naman talagang Okay. Nako, alam mo, mayroong 2 pintor na Pilipinong magagaling na talaga mga marites. Si Jun Rondo at si Joe Florendo. Nakatutok na sila talaga. Kasama sina Steve Mataverde at Brian Torres. Alam nyo mga anak, alam mo tonto ako sa inyo. Kasi alam mo yon yung mga magagaling silang pintor na Pilipino pero nirirespeto nila ang ating hanay. Di ba? Salamat po. Saka parang hindi na kumpleto ang buhay nila ni Louie Tolentino kapag di nakaharap sa television o sa gadget. Kailangan hindi sila nagpapahuli sa issue talaga, di ba? Para na silang mga CFMers talaga na ang hinihintay, yung maiinit natin chika, di ba? O kumusta?